Mga iba naman po tayo pero napakahalaga nito dahil buhay manggagawa, kinabukasan ng manggagawa ito eh. Lalo na ho dito sa Metro Manila. Ano nga ba ito? Bakit nangyari yun? Yung pong plano at gagawing dagdag na sweldo, 85 pesos sa minimum wage ng ating mga manggagawa. Dagdag lang yan eh. Hinarang pa ng korte ng palabas ng temporary restraining order para pigilan yung wage increase. Parang ngayon lang nangyari ito. Ha? Nakakapagtaka. Alam po ninyo, kailangan ng mga manggagawang Pilipino, hindi lang sa Metro Manila, ang dagdag na sweldo dahil napakataas ng mga bayarin. Although itong wage increase na ito, dito lang sa NCR muna. Pero hindi natuloy dahil hinara nga, mayroong temporary restraining order. Yun ang nakapagtataka. Kaya naman, yung mga manggagawa sa Metro Manila ay talaga nagrereklamo at nagugulat dito. Kahit yung ibang mga abogado, nagtataka sila. Bakit pinigilan ng korte ito? Yan din ang hindi ko maintindihan. Pati ba naman yung dagdag na sweldo, meron jurisdiction ng korte na huwag itong ipatupad o pigilan? Kasi pag sinabing TRO, temporary restraining order, hindi yan ipatutupad. Hinold. Yan ang labor issue, legal issue, at sana ay maging political issue rin. Hindi ko alam kung ano yung malalim na pinamhuhugutan ng korte para sila makialam dito. Kaya dapat ang gobyerno through Department of Labor and Employment ay kumilos dito. Lalo na ang, ano ba itong dapat yan? Solicitor General at saka ang Department of Labor. So, yung ating Solicitor General at saka si Secretary Tolentino ng Labor Department, sila yung dapat dito ay pumosisyon. Panindigan nila itong dagdag na sweldo na para makuha ng mga manggagawa. Dahil kailangan ito. Magpapasko pa naman. Next month ay berber month na yan, di ba? Kaya lang yung 85 pesos sa mga simpleng manggagawa, malaking bagay yun. Hindi basta dagdag na sweldo, yan ay malaking tulong sa manggagawa. Kung pipigilan ito ng korte, tingnan muna, parang iba ang dating. Dito sana ipakita ng ating gobyerno kung sila naman ay pabor na bigyan ng sweldo. Yun nga yung laman ng isa sa mga binanggit ng Pangulo doon sa kanyang State of the Nation Address sa SONA. Bigyan ng kabuhayan, palakasin ang dagdagan ng income, makahabol sa mahal na mga bayarin ng fuel at elektrisidad ang kinikita ng mga manggagawa. Ito na nga yung malaking bagay sana makakatulong. Bigla namang na-TRO. Kaya yung mga labor sector, nagulat din dito. Kahit ako. Parang sa tagal ko na pong nakatutok sa issue ng mga manggagawa, dahil tayo matagal sa media ng mahigit 3 dekada, ngayon lang nangyari itong pinipigilan yung dagdag na sweldo. Maaaring yung ilang negosyante ay pabor sa pagpigil dahil sila yung tatamaan dito. Pero ito ay kabuhayan ang nakataya at kinabukasan ng mga pamilyang Pilipinong manggagawa eh. Palagay ko, mas mahalaga yon. Yung buhay ng pamilyang manggagawa kaysa sa yung kapakanan ng iilang sektor ng mga negosyanteng tumutol dito. Dahil talaga mataas ang cost of living o yung gastusin, bayarin dito sa Metro Manila kumpara sa mga lalawigan. Kung dito nga sa Metro Manila, hinarang pa yan. Di lalo siguro sa mga probinsya, huwag naman ganon. Sana gawa ng paraan ito ng mga kinakulan sa pamahalaan, kinaukulan na ito ay maayos para naman maibsan yung galit ng mga manggagawa. Huwag nang maipit pa yung kakarampot na kanilang inaasahan dahil lang sa pagtutol ng ilan. Kung kakayanin ng iba, bakit naman hindi kakayanin ng iba rin mga employer? Mahalaga yung employer-employees relationship. Magiging masaya, maginhawa ang manggagawa kung kakalingain, pagbibigyan, tutulungan ng employer ang kanilang manggagawa. Mahalaga rin maunawaan ng manggagawa ang kalagayan nung may pagawaan. Dahil kung walang manggagawa, walang negosyo. Kung walang manggagawa, walang produkto.
Kahit marami kang pera, kahit mayaman ka, kung walang gagalaw ng produkto mo, walang bibili ng produkto mo, wala rin. Kaya mahalagang yung magkabilang panig na babalanse. At yun ang obligasyon at trabaho ng Labor Department under Secretary former Senador Tolentino. Masusubukan si Tolentino rito. Ngayon lang nangyari itong ganito eh. Na merong temporary restraining order para pigilan ang dagdag na sweldo. Nakakatawang kakaiba. Malungkot sa mga manggagawang Pilipino ito. So, ganun pa man, tingnan natin kung ano ang mga darating dito. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Mga manggagawang umasa, huwag kayong mawala ng pag-asa. Magkakaroon din ng katotohanan yan at katuwiran. Lalabas at lalabas din ang para sa inyo. Dahil hindi naman ho pwede. Sabi ko na nga sa inyo, gusto ni Pangulong Marcos tulungan ang manggagawa. Gusto ng Pangulong Marcos makasabay sa pangailangan at mga bayarin sa ilaw at tubig at kung ano pa mga bayarin o fuel ang ating mga manggagawa. Para pagka maganda na ang buhay ng manggagawa, mababawasan na rin yung ayuda. Na alam naman natin, bilyon-bilyon ang ayudang ginagastos dito ng gobyerno para igabay ang mga mahihirap o maliliit na sektor sa matinding hamon ng buhay dahil sa bayarin at malayo ang income o maliit na kita. Ayun yun eh. Sana maayos pa rin po ito. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Lalabas at lalabas na rin din ang totoo. Dagdag na sweldo, ipaglaban. Dagdag na sweldo, ibigay. Mga employer, mga negosyante, maawa naman kayo, makonsensya naman kayo, igabay ninyo ang bawat manggagawang konektado sa inyo. Gaganda ang buhay, kikita kayo pag may manggagawang masaya sa trabaho. Pero kapag ang manggagawa ay malungkot araw-araw, umaga pa lang, stress na. Dahil maliit ang kita, mahina din ang production yan. Tandaan nyo, ang quality ng trabaho kapag masaya ang manggagawa. Pag maganda ang sweldo, maayos ang treatment ng employer, maganda ang quality ng trabaho, oras at trabaho. Pero pag stress, umaga pa lang, bagsak ang quality ng oras at trabaho ng isang manggagawa. Tao lang yan eh. Tao lang lahat eh. Di ba? Yun po yung aking sariling observation at opinion. Pati naman ang mga negosyante. Tataas din ang moral pag maganda ang production. Tataas din ang moral at kumpiyansa ng mga negosyante kung magagaling, matitino at maayos ang mga manggagawa. Pero ang akin hong sinasabi, lalong gagaling, titino at maayos yung manggagawa kung yung kailangan ay naibibigay. Hindi hinaharang. Okay? Kung yung kailang pangailangan ay nararamdaman, ay sigurado kong may pag-asa. Ayan, tulungan lang, di ba? Yun lang po. Para naman may magandang buhay, may magandang Pasko. Kasi malapit na ang Pasko, ilang buwan na lang. Ayun, di ba? Please like and share, subscribe and follow.